Dito sa Pilipinas, sir, kadalasan makikita na natin yan single phase to wire system doon sa mayroong supply na line to ground. So, two wire system, hindi na gumagamit ng ground. Pero dyan sa inyo, sir, three wire system ang gamit. Merong ground. Pag three wire system, meron pang kasamang ground sa lupa. So, iba pa yung ground na nagbabalance. Okay. So, sa line to ground, ginagamit natin dito yan sa Pilipinas sa mga maliliit na kooperatiba. Kagaya ng mga probinsya. Probinsya, maliliit na kooperatiba yan, line to ground ang gamit na system. Okay. So, ano yung system na yan, sir? So, ito yung line 1, always live wire. So, line 2 ground ang ginamit natin na neutral, ground. So, 0 volt yan. So, si live wire natin, 240 volts. Okay, so magkakaroon yan ng supply sa appliances, sir, na 240 volts. So, yan ang supply. Okay. So, saan galing yung ground? Sa lupa, sir. Paano sir, mapapatutuo? So, ganito yung installation dito sa probinsya. Sa line to ground, ganyan ang installation. So, yung tatlong poste lang ang sample natin. Okay. So, transformer. So, may transformer tayo. May transformer. So, yung transformer, sir, na yan, ang trabaho niyan, step down, step up. Okay. So, kung may linya tayong tatlo linya natin, 3 phase ang ibig sabihin yan. Lahat ay may voltahe. So, isa lang yan kukunin natin para mag-step up. Mag-step down tayo, step down. So, kung ang supply ng primary line natin is 7 or 13,200 kV, so isa-shut down yan doon sa transformer o papababain ng transformer. So, papabain niya ng 240 volts. So, yan yung magsusupply sa loob ng bahay natin. So, paano yung installation yan? So, ito yung neutral na tinatawag. Okay. Sa baba po, di ba? Ground na. Opo. So, post na yan. So, ito naman yung live wire dito nakakonect. Yun na kasi magbibigay ng power na 240 volts. Parang sasalain muna nung transformer yung 13,000. Papababain muna, sir. Okay, so yung neutral, sir, saan ba galing yan? So, binabaon namin yan dito sa lupa. So, lahat ng poste, may nakabaon po yan sa lupa. So, dumadaan yan ng transformer, pabaon sa lupa. So, yan yung lupa. Okay, sir. Copy. Okay. So, paano napatunayan, sir? Sa lupa ay 0 volt. So, yan yung installation eh. Okay, so papasok yun sa bahay natin, sir. Ito yung line 2. So, ito naman yung line 1. So, dumadaan yan ng meter. Okay na ko, sir? Okay, sir. Copy ko na. Okay, so ang tanong sa akin yun, maging tanong yun sa akin, sir, paano nyo, sir, nalaman na ganyan installation? Ay, sir, kaya ko alam po yan, trabaho ko yan. Naging trabaho ko, kaya kong ipaliwanag, sir. Kita ko naman sa mga poste, nakikita ko talaga, bawat poste may wire na
Oo, Oo. bababa siya. Kahit Pababa. hawakan mo hindi ka mag-ground. Yung Yes pala po. yun, ground Yan po talaga. yun. Hindi Opo. binabaon sa sa tabi ng Lupa. poste, ng lupa. So, nagkakaroon lang ito ng ground pag naputol. Kapag naputol yon, tapos hinawakan mo yung balik ng power, Hmm, pupunta. pupunta sa So, ground. halimbawa, putol ito, Hmm, putol niya sa transformer. So, yung balik niya dito sa transformer, sa tao mapapapunta pag nawakan. sa tao. Opo. So, paano ko na naman nasabing katotohanan? Eh, ako Hmm, mismo sir nakaranas. hmm, Kaya gusto ko ipapamahagi ko sir. hmm, Diyan sir ako nakuryente sa ground. sa ground. So, naputol kasi gusto ko idugtong, eh, Hmm, naka-energize. So, hmm, trabaho namin yan sir eh. Lineman dati po ako lineman, kaya naipapaliwanag ko. hmm. Delikado din pala yung pag lalo no, naputol ang ground. Pag naputol yan at naka-energize yung transformer, so yung balik ng voltahe, pupunta dito sir. Wala siyang matapunan. Hmm, Parang circle lang yan sir eh, circle. Paikot-ikot lang yan, balik-balik lang yan sa yung power, kukonsumuhin natin, lalabas sa lupa, babalik sa substation, hmm. ikot ng ikot. Okay, sir. Okay. Tuwa ko na. So, sir, kapag meron tayong line 1, wala tayong line 2, so magkakaroon pa ba yan, lalabas pa ba yan yung voltahe, sir? Hindi. Okay, 0 volt po ang lalabas yan. Hmm. Okay. Kung wala tayong line 1, meron tayong line 2, Ganun pa lalabas rin. ba yung power? 0 volts pa rin. 0 volt kasi 0 volt ang dati, 0 volt talaga lalabas. Hmm. Pero kung meron tayong line 1 at line 2, ano mangyayari, sir? Kakaroon siya 240 ng 240. voltahe. Hmm. Po. Kung ito yung tao, sir, so hindi naman siya nakaapak sa lupa. Nadikitan niya itong isang linya. So makukuryente rin ba siya? Hindi magigagaya rin ba yan siya ng bulb na makakaroon ng power? Pwede makuryente siya. Kasi sa live yan, di ba? So hindi po. Dahil yung napag-aralan natin, hindi mabubuo ang live wire kung walang neutral. Ah, Okay, so yung bulb natin, nabuo yung power kasi meron siyang neutral. ayaw ko Meron nga siyang pala. live No? wire. Okay, so yung tao, meron siyang live wire, wala naman siyang neutral, paano Neutral. mabubuo sa kanya? Hindi siya makukuryente talaga. Pero kung nakadikit siya sa lupa, so nagkakaroon na siya ng neutral galing sa lupa. Hmm. Kaya pala, Meron na siya ground. dapat nakatsinilas talaga, no? Nakasapatos siya, huwag tayo titiwala sa chinelas. Oo, sapatos din na bota. Kasi yung chinelas, sir, akalain natin sa chinelas is tuyo. So Hmm. hindi po, pag masamig yung chinelas mo, hindi natin mararamdaman yung tubig, pero basa yan. Hmm. Sumising ng tubig. Okay. Kaya pala So marami isa po yung nakukuryente. makalimutan. Opo. So kailangan sapatos, sir. Sapatos. Sapatos na walang butas. Okay, so yan, pinag-aralan natin, sir, na di na tayo magtataka kung bakit hinahawakan niya ng mga electrician. Hmm. Kung bakit live tapping sila. So kasi hindi mabubuo ang live wire kung walang neutral. So Oh, nakasapatos sila. Okay. kasi pag nagdikit ang neutral sa live wire, talagang Makukuryente. kukuryente sila, no? Opo, Kung nga yes. may, So, yung barangay electrician sa amin, pag ginagano niya, ano, nasilap siya, no? spark, Tapos, na-spark. na-spark, tinanggal niya, binalatan niya. Nice, tapos hinahawakan niya, pinitipan niya pa. Hindi na po kuryente. Yung pala yan, okay, Opo, naintindihan ko, sir. pero hindi po yung sinasanay na ganun lang ng ganun. Ginagawa lang yan.
kapag wala ka na talagang weight, wala kang plier, may plier ka naman, bakit hahawakan mo? Oo nga, ginagawa yung pag-isip ng kamay ay surprise eh. Sabi ko, So, pag nakuryente ito, patay. okay, ginagawa lang po yan pag mga alanganin na hindi mo pwedeng ma-plies. Hmm. So, kagaya ng nasa poste kami, malayo. So, inaabot na namin yan para ikamay, para mapagbilis. Hmm. So, ginagawa lang yun kung kinakailangan. Pero hindi po yung ginagawa parang Oo, electrician daw pinapakaaral. siya eh. Opo. Okay. Kailangan ako nakuha ko na. Okay, practice po natin yan para malaman natin na hindi lang, huwag tayo didikit sa mga ground, sa mga tubig, ano yung mga conductor na Lupa. dapat natin pag-ingatan. Yung lupa, Tubig, simento, minto. dahil simento, lupa rin yan. Puno. Metal, Sa puno nagkakaroon din yan, di ba? opo, dinadaluyan ng ground. Ang ground talaga natin sa lupa, ang ground. Dinadaluyan ng ground yung conductor. Kagaya ng mga wire, copper, aluminum, steel, metal, tubig. So, mga dinadaluyan yan. Yan ang parang kalabanan. Parang ayaw nating hawakan yan. Hindi tayo kailangan magdikit yan. Delikado. So, yan sir. Nagtatrabaho talaga live ng lineman o electrician ng live. Kaya inaral natin, sir. So, hindi po natin pwedeng takutin yung tao na, uy, huwag kayong hawak-hawak yan. Electrician yan. Alam ang gagawin niya. Kailangan malaman niya ng isang electrician. Delikado rin pala. Opo. So, sabihin sa electrician ay huwag kayong hawak yan. Ay alam na yan ng electrician kasi yung electrician may aral na hindi yan makakuryente kapag wala siyang ground sa lupa. Wag lang ano yung tawag doon, yung wag lang ipapakita doon sa mga taong hindi nag-aral ng electrical. At baka gayahin. Opo, kagaya sabi mo, na nakikita mo sila na nag-ahawak. So, kung nagkataon pa lang nakita mo, tapos ginaya niyo siya, nakatsinilas tayo, so patay tayo niya. So, mayroon nangyayari dyan, sir. Ginagaya talaga. Hirap pala. Ganyan ngayon, alam ko na, sabi ko, kaya pala ako hindi ka nakukulit kasi siya nakasapato siya. Opo, nakasapatos. So, yan sir, sa mga construction, may naggagaya dyan. So, inawak-hawakan lang yung mga electrician yung wire. So, nakita nung nagko-construction, yung nagpapala. So, yung naputol yung wire nila, inawakan rin. So, sunog-sunog yung kamay. Delikado. Opo, yun actual po yung actual yan nangyari. Kaya hindi po basta-basta pinapakita yan sa tao. Pakita mo lang yan sa tao doon sa nag-aaral po ng electrical. So, sa isipin ng tao, sir, siya nga, nahawakan, ako rin, kaya ko hawakan. Pares lang naman kami tao. Di ba? Pares lang naman kita. Yan ang iniisip mo. Yan ang isipin ng ibang tao. Malalakas yung loob. Pag hawak niya, nakasinilas siya, basa pa. Mati siya. Okay. So, yan ay line to ground, sir. So, makikita natin yan dito sa Pilipinas, sa mga probinsya, sa mga maliit na kooperatiba. Okay, yan ay dadalawang wire lang yan. So, iba naman yung line to line. Okay, next. Sa line to line naman, 3-wire system, line to line. So, ang supply ng line to line, so, alam mo, ito yung breaker, panel. Ito yung main breaker. So, may lagayan niya ng groundings. Okay, ito yung nag-usapan natin na kanina na may ground. Okay. So, ang supply po natin, sir,
Dito sa Pilipinas, sir, meron line 1, line 2. So, sa line to line, 110 volt. Mm. So, yung isang linya, sir, 110 din. 110 din. So, meron siyang neutral. Ay, meron siyang ground, hindi neutral. So, line, neutral. Mm. Okay. So, yung ground, papasok po yan sa loob ng panel board. Nasa gilid lang po ng panel board. So, hindi po nakalagay sa breaker. Okay. So, yan yung ground na tinatapunan natin ng sumusobrang power. So, nakabound po yan sa lupa. Okay. So, ang connection niyan dito sa line to line, ang gumagamit niyan dito sa Pilipinas, sir, yung Meralco or malalaking kooperatiba. Kagaya ng mga city. Mm. Mga Cebu, mga city paano, sir. Okay. So, tatlong wire po yan. So, dito po nakakunik yan, sir. So, yan ang line to ground, line to line. Hindi na sa lupa, sa ano na? 110 to 110, 220 na lalabas. Sa inyo naman, 110, kaya 0 volt yung kapartner, 110 yung isa. Mababa dito, ano, power. Apo. Sa Canada, 110 lang pa supply. Canada, Hong Kong, China, US, so mga 110 po yan. Sa atin, 220 na. Apo, 220. Ito naman po yung sa atin. 110, 110, 220 po. Pero meron na rin 110 sa atin. Pag mga ano. Opo, pwede po tayo makakuha dito ng 110. So, lalagyan natin siya ng neutral. Okay. So, lalagyan natin siya ng neutral. So, ito yung tatawag na neutral. Siya yung magbabalance sa isang linya. So, makakakuha ka ng 110. So, kung ito yung saksakan natin, okay. So, dalawang linya lang. So, kung may pangatlong linya yan, ground. So, dito yung ground. Okay, paano naging 110? So, pag kinuha natin ito, sir, tapos ito, so 110 lang ang labas. Kasi ito, 0 volt. So, 110 na lang. Okay. Ang tawag na natin dyan, sir, ay 4-wire system. So, apat na dito na. 1, 2, 3, 4. Meron tayong neutral. Okay? Okay, sir. Sa next session natin, sir, pag-aralan natin yung size ng wire. Yun nga yung size pala, yung mga size. Opo, yun naman ang next session natin, sir. Okay, sir. Thank you po. Please may natuto. Dami ko natutunan na. Opo. So, kung may mga katanungan kayo, sir, pag ni-review niya, kung may katanong kayo, pwede po natin italakay sa next session. Sige. Kung naguguluhan po kayo dyan, pwede po natin italakay ulit. Sige. Okay. Maraming salamat, sir. Thank you, sir. Session tayo ulit, sir. Sabado na lang, sir, yung ano. Opo, sige po. Thank you po. Maraming salamat po. Ingat po, sige po. Okay, God bless po.